Pangalawang araw na ng aming paglalakbay papuntang Pag-asa Island. Hindi man masyadong nakapahinga, maswerte pa rin kami dahil maganda ang lagay ng panahon. So yung nadaanan natin kanina, merong mga Vietnamese fishermen dito sa loob ng tinatawag na Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Technically, hindi talaga dapat sila lumalapit, pumapasok sa EEZ based doon sa international law. Pero hindi naman natin sila may tataboy, wala tayong ganung kakayahan. Marami sa mga kasabay ko sa lancha, mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng kalayaan. Nakakainip ang biyahe at nakakapagod ang paghihintay. Pero kinahapunan ng pangalawang araw namin sa laot, sa wakas, may natanaw na kaming isla sa di kalayuan. So pagkatapos ng 32 oras ng biyahe, sakay nitong mabagal pero pursigidong Queen Seagull na lancha. Ito na ang Pag-asa Island. Nakamamangha ang ganda ng Pag-asa. Sa biglang tingin, iisipin mong eksklusibo at mamahaling bakasyonan ito. Pero isang tanawin ang agad babasag sa ilusyon. So ito yung westernmost point ng Pag-asa Island. At mula sa kinatatayuan ko ngayon, nakikita ko na yung vessel ng Chinese Coast Guard. At para sa isang bisita dito sa Pag-asa Island, medyo kakaiba yung feeling. Sabi ko nga, medyo unsettling, no? Na ganyan lang kalapit yung mga kapitbahay natin dito. Pero para sa mga taga-Pag-asa, this is their daily reality. Pero bakit nga ba pinagagawa ng iba't ibang bansa ang mga isla, bato, pulong buhangin at bahurang bumubuo sa Spratlys? Ang lugar na ito ay nasa gitna ng South China Sea, isa sa pinakamahalagang international waterway sa mundo. Dumadaan dito ang nasa $5.3 trillion ng shipborne goods taon-taon. Mahalaga siya sa ekonomiya di lamang ng Asia, kundi ng mga bansa at rehiyon gaya ng Amerika at Europa. Natural, kung sino ang may hawak ng kontrol sa lugar na ito, may malaking kapangyarihan. Para naman sa ating mga Pilipino, lalong mahalaga ang Spratlys dahil sa napakayamang pangisdaan dito. Tinatayang 12% ng global fish catch ang nanggagaling sa South China Sea, kahit na 2.5% lamang ito ng ocean surface ng mundo. Dahil yan sa maraming mga bahura na tumutuldok sa lugar na nagsisilbing pangitlugan o nursery ng mga isda. Pero hindi lang yamang dagat ang taglay ng South China Sea. Pinaniniwalaang meron din itong malaking reserba ng oil and natural gas na nasa ilalim ng dagat. Pinagnanasahan niya ng maraming bansa para patakbuhin ang kanilang ekonomiya.